Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang beyond the headlines ni atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron mga problema masolusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Lunes na usab, Pizza 19, 2024. Ako si Dudong Moralio. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto kaninyong tanan. Okay. Dong, kumusta imong weekend? Maaya atong weekend kanang okay ra ang panahon, di kayo Yeah, nag-uwan ba yan? Nag-uwan, Nag-uwan to Oo. over the pero, weekend. pero okay ra di kayo siya ingon kanang Kusog. at least makakaon ng kainit ba, no? El Nino biyata karong panahon na. Mm-mm. Oh, at least. So puno gyapon kita mga isgutanan karong buntag. So uban ni kami ninyo hangtod sa alauna kay daghang kitang isgutan, medyo mubalik-balik ko natong isgutan halos matag episode sa semana. Di siya masipyat. Di Naagid masipyat. siya istoryahan kalabot ni Ana. Kay Oo. murag, ang tanang tao nga nasa dakbayan sa Subo Oo. or even Makarelate. from our neighboring areas makarelate every Yes. time mo agid dihang Ug dapita. mao ni ang BRT kunong bus rapid Bisan dili transit. basin dili rapid. diyan sa Osmeña Boulevard from Capitol down to Cebu South Road Terminal. Cebu South Bus Terminal, sorry. So muna siya, hindi kayo na taas na stretch pero medyo taas-taas ang mga issue ug taas-taas ang hisgutanan mo nang di ko na to mabisitahan na to kanunay ang kuan. Unya pay dagan ay mga reklamo atong atimanon karon, di ba? Yes, adunay mga kanang adunay nanawagan og accountability og apology. At the same time dong makurat gyud ta aning ang sa una atong mabantayan dong kaning drugas nga ma-confiscate gramo-gramo karon kilo-kilo naman lagi. dong. Usa mo ni. Kinilo Unsa naman ni. yun. Uy, kanang Pero at least happy ta kay Nadakpan. kan at least na preempt ang iyang pag-distribute sa nasanta ba ang pag-distribute niya sa mga area. So meaning nalikay ang banatong kano na wala na consume. wala na consume. Wala na consume. Ang ato Pasalamat na lang ana. alibyo ana kay wala na consume. Wala yung naturiring nga paggamit Yes, nitong correct. Pero drugas. worry lang ta kay usahay makaingon tag this is just tip of the iceberg. Unsa na ka ang wa na dakpan. So nagpasabot ni nga medyo ni balik-balik na gyud no ang Back in business. back to business na gyud ang Oo. illegal nga drugas. Drugas. Pero anyway, pasalamaton ta sa authorities kay nalang kanang sa Clio nila kanang simultaneous anti-drug campaign. Oo. and in a day so dahang kayong makuha gyud. So may na no pero sa akong giingon nga kini nga problema di na problema matay na sa gulyong pagkamatay natural lang papatay kung wala nay mo Palit. wa na ang wala ay parokyano o mo na kita gyud mismo. Bisag unsa nga negosyo mapatay gyud ug wala Walay nay customer. parokyano, way O, customer. Oo. O mo na Pero siya. saon na to dong wala nay ma-customer. Mao na usa na So, kada kong hisgutan nga Kinahanglan kani Oo. siya tinud-anay gyud ni siya dili ni siya pang showbiz kana bang buhaton tani kay picture nya social media post. Kanang buhaton tani because kinahanglan. yes. Diba? Unya kaning malipay ta kay dunay mga apprehensions nga doon na confiscate. Pero atong nindot na tanawon pod kan the other side nga bitang malutayon nga operation kaning magbalik-balik ka na Sustainable ba? magutaw. Until nga hinumdum ko dong kanang diya ba kanang Cebu City Center sa una. Kuan man ginadong Layer. heart man gina siya of drug activities. There was a time I think si Mayor, I don't know og Mayor ba si Mike or Vice Mayor, wala gyud all entry og exit points diha gipabantayan gyud og sundalo. Dili police dong sundalo gyud. Di naunsa man. Di na kuan kanang murag na na ano ang activities same as ang Barangay Ermita sa una. Murag panahon to ni Metro Discom Director Colonel Jose Ayap. Metro Discom pa to dong. Taw-taon na dito. Before pa na Cebu City Police Office, panahon ni Colonel Ayap as Metro Discom. Kanang Metro Cebu siya nga director, siya nag-handle. Gi-postingan yun mga sundalo. Kay grabe naman yun kanang hitak naman yun kaayo ang drug activities. Gi-postingan og sundalo ang entry og exit points aning mga drug kanang PIDEA ba? Pasil, Dulho, Ermita, Lopez. Bitaw. Oo. So pero wala na maghapon ron so Balik. Di man good balik. ma-sustain. Di ma-sustain sa muna kung giningon nindot kani mga pulis kaning
efforts kay makita mo na ito ang nagdako pero ibalo ka dili ni siya gud ang pinaka nindot nga solusyon niini nga gitawag nato nga problema kun dili kita mismo meaning amo ni gabalik-balik is education gyud pagmaymay matuto or pag-edukar in general sa atong mga katawhan sa publiko labi na sa mga batanon nga vulnerable kaayo niini nga mga influences sa pag-abuso sa kining drugas nga resulta so mo gina siya ang pinaka dakon lugdang nga solusyon tunay na kaning pagdako apprehension kilo-kilo na dunay gilang priso gipangkiha just part of kuan para na gamay lagi nga part sa bahin sa atong pag-solusyon ni problema sa ako ni kaingon sa managagi nga mga episode nga nahimo nang usa sa atong mga national kuan kanang security threat no kaya ang security threat sa kaning paning internal kaning mga rebellion external kaning mga aggression unsa pa mga threat so kaning drugs i-elevate na gyud siya long before mura siya terrorist activity mura na siya kanang because nakamugna na gyud siya national hibok ba kaning murag nakatayog na sa nasudnon nga kagamhanan seguridad no usa lang ato hinganlan nga i-investigar ang tanang mga heinous crimes o kanang mga ngilngig nga mga kaso induced ni or under the influence nahimo ni because daghan gyud kaayo ana more than 90% drug induced di ni mahimo ta nila kung di pa under sa druga no mga ngilngig may tag ngilngig kana bitong susporia nagkaon naman na uban diha no di lang ta maghiskot basta ini mga ngilngig no kana bitong na mga ka-expect ba nga naitaw makabuhat ana bitaw di lang kung buang makaingon kag matawag buang kay basically patawag nimo murag buang kay ang utok mo gyud rumbuhon ani ang utok mo gyud mo ay kaning dauton na makahimo siya og mga dautan nga usahay makaingon ta nga kaning muna gitawag national security na siya nga level so muna because of national security dahanan ang efforts sa authorities concerted of course with our support kay di man ni di po lampuson, mahulutayon ang ilang kining kalihukan o serbisyo sa publiko kung wala po'y suporta sa komunidad. No, siya. Talking of community, Dong, adun na po'y community nga di ba't gidaganon sa mga tao nga ni atong Pebrero 15 nisuroy dito sa TAPS, Dong. Yes, muning usa sa hinumdum nag-soft opening ang TAPS ni atong 14. Mao nang grabe sad ang traffic going up sa dito sa bukid. Now karon ni atong 15, this is the group of friends ni Beverly no, ato na si usan nag-post ni si Beverly Ramos actually. Nag-gets good na ko asa siya gikan nga kanang although naay ato man ning gi-share sa Sunstar Cebu nga post, daghan kaayong mga nag-comments ba nga lagpasag kaayo para sa context, makasabot ang mga tao kalabot ni ini. Ni atong Thursday, February 15, si Beverly ug iyang mga kauban, mga amigo, mga amiga, ningadto sa TAPS. Kay mo lagi na intriga nga, kumusta na magid ang TAPS? So, naabot sila dito mga 11:30 kay naa sila ilang mga kauban adunay prior commitments, no? So, naabot sila 11:30. Nagsakay sila na may kanidi ang TAPS na sila shuttle from na ay JY to Kuan, JY to TAPS na apoy IT Park to TAPS. Now, pag unsa na gikolektahan sila 200 pesos. Kaning 200 pesos entrance fee ko ni o round trip bus ride from IT to TAPS. So, naabot na sila dito. After 1 hour and 30 minutes, they decided nga manguli na sila. So, that's 1 hour 30 minutes. That's about 1 o'clock. Apan, after an hour, nag-atang na sila. Usa na sila sa mga tao. Kita kaani nga photo, although blurry siya. Naglinya na sila para sa shuttle nga muda nila sa ubos. Matod pa nga, adunay 30 minutes nga pick-up time interval from TAPS to IT Park. But wala dili ni nahitabo. Out of 6 buses, isa na lang yun ang kabalik-balik. At around 2 a.m., nilarga ang ika-third trip, starting 1 a.m., and many were still waiting in line. At 3 a.m., wala pag yun na balik ang bus. Pero gisige sila pasalig sa mga staffs nga mobalik lagi to. Hangtod nga Ngabot na gabi
kadlaw naman ni dong, Kadlaw, 3 no. a.m. Ang tod nga ni angko na gyud ang staff nga they still assured us nga ma-pick up pero dili nila ma-contact na ang driver. Kay di ay wala sila'y klaro di ay nga kanang deal with the bus. Nya nabian kay 1 p.m. out naglinya na sila. Ang nakapait pa gyud dong kay nag-1. Oh. So in town Tugnaw sila, perting tugnawa. Ang uban mura ga hypothermia kay open baya ang taps. So nag-uwan pag yun. Dito nila na mga around 2:30 po wa na ning tubag ang driver nya. Ang ilang report nga 6 a.m. na ma-pick up. Imagine na gud na dungon ka oras ka dito. Wa sila nag-expect nga inana nga tubag sa driver. Kay daghan pa man sila nabilin. Kita baya sa driver sa bus nga daghan pa silang nabilot. Nahabilin. Okay. And then, napay mga tigulang, mga bata nga naa didto. Sus kaluoy. Since ni kusog na gyud ang ulan, napugos na gyud sila og sulod dito balik sa taps. Ang uban dito gay kuno need stay sa CR. But wala lang gyud sila gi-accommodate sa staff. Bisan lang man tagaan sila og proper shelter, wala gyud kay walay sense of urgency and responsibility. Matod pa ni Beverly. Luoy kaayo ang mga nahabilin. Paghuman, napugos mi og contact og emergency response. Kana bang sa mga barangay do kay magpa-rescue sila dito. Nanawag sila sa barangay Lahog, sa command center sa Mobulo, but to no avail. Wala mi na rescue gyud og dali since gipasa-pasa sad mi sa nearby barangays. So ang nahitabo naabot pag 7 a.m. usa pa sila na rescue. So makita nito adunay police bitaw Frank. O kana mo nay nag-rescue in town nila. We were asking for a refund but dili pa daw sila kahatag since wala ang management. It took days, it took days para makamu-post si Beverly ni ining maong post. Ang kang Beverly lang mga higala is kana bang service ba? Nga. Pasabton, no? Again, we strongly demand yun sila og accountability from the TAPS management. Ayaw sila og ignore. Take responsibility for what happened to us. Mo na siyang iyahang. Nga siya og he apologize. We sincerely apologize for the inconvenience caused by the recent days. Kani mo na ning nag-announcement. So 15 no to ta nahitabo pagka 17 nag-post ang TAPS management nga ni-apologize sila for the inconvenience caused by the recent delays in our shuttle bus rides. Although wala ni gi-clarify kanang general kay ni. Mao na nga effective starting February 16, all 6 sa ilang buses will be diverted Cebu IT Park Terminal until the entrance is 200 with shuttle up and down. Na sila schedules nga gihatag. So ang ilang gi-cancel is ang ilahang bus rides from GY Square. So IT Park na lang ana. Giklaro ni Beverly kaysa mga gi-post man gud ni nato nya. Nay mga comment nga gituyo og extended to kay nag-date pa, murag sure ko nga ang trauma katong kanang murag bastos nga mga comment ba wala kasabot. Para makasabot atong katawhan. Anybody bisag kinsa makita man nato sa pictures ni Beverly nga aduna pay mga tao, mga bata ang nadidto. Ang musuroy sa TAPS dili necessarily nga gadit-dit ka didto, no? And what's wrong with mag-date-date ka didto? Di ba? What's wrong with mag-date-date? Prove ang importante kung unsay gisaad sa management sa TAPS nga kuhaon sila on this schedule, kuhaon sila kay nagbayad man sila na. Unta ug wa sila nagbayad, wa sila rason mo reklamo. They go there at their own risk. Ang kuan lang tulubagon lang sa TAPS is ang entrance inside but nagkolekta gud sila entrance o round trip ticket. So ilang tulubagon nga makuha on time ang mga nahabilin dito. Correct. Sakto na dread kaning kinahanglan gyud nga maatiman tourism site baya ni Dong. Ni kaduha unless kanang in fairness to the management nag-soft opening bagod sila. So naging mga bag-ong beaches na mga wa pa kay na plancha nga mga operasyon. In fact, not the whole kuan gani area man gani ang nagsipa mag-construct. So napay mga inini pero balin sa ganilang reklamo kinahanglan matubag gani siya. Ma-address ni ninyo
as you continue sa inyong soft opening. By the way, kanang para layo ba yan niya? Bugnaw, nag-uwan pag yun. Yes, kaning para makarelate ang atong ubang dili taga Cebu kay simpre kita mag-abot man ato ang broadcast sa kapunaw-punawan nga dapit, no? Kanin daing tops, by the way, duga na nga lugar nga suroyanan gani siya, on top na siya sa taas nga bukid sa Cebu City nga makita nimo ang tanang halos tanang all area sa Cebu City, makita pa ang Mactan Channel, Mandawi, bridges, makita nimo tanan, nindot yung view na hangin, makita pa nimo airport. Naging sa daanan ni siya, pero karon lang murag dili kay murag gi-develop ni siya into sa laing private company nga mas gipanindot siya. Nindot naman sa una, karon mas gipanindot siya. In fact, awardee ang iyang design sa Singapore Design mga designer. Nag-email ta sa Tops dong, naghuwat lang ta sa ilang tubag. Pero kani ba makakuan mo guning mga comment diri sa atong post. Wala kanang before bitaw taon ta mo comment atong sabton unsa ang hitabo. Kanang dili man to free ride. Namagoy ni comment diri nga free kanang respect sa mga drivers sa free ride service sa Tops kay dili lalim ang terrain. It was not a free ride. Na sila'y bayad ato ang kita ka ang Tops na they have their own kanang buses gyud nakamarka og Tops. So na sila nagibayran na sila. Na dili na siya something part na siya sa gibayran sa mga mobisita sa Tops kanang 200 pesos. Apil man na entrance o kanang shuttle. So, ikaw ang kaning hitabo ni Beverly o sa iyahang mga kauban, this is breach of contract. Kay wala ang Tops man ang wala ni follow sa provision sa contract. Yes. By the way, yung breach of contract, not all contracts written. Once musakay ka sa kanan, even public ka ng conveyance mo siya ka ng unwritten contract, dadun ka sa imo ang kung asa imo ruta, asa imo destinasyon. Nagbayad ka, muna siya. Nanay mga unwritten nga mga contract. Muna ako nasabtan na katong doon natin bisita rin nga from kanang mga LTO nga sa LTFRB nga. Ang pasahero nagyoy nanay murag nay katungod or nay contract nga pagsakay niya you're under contract ihatod ka sa destinasyon. Yes. So tulubago na dili matod. So in this case, this is very kanang very kaning kayo ba klaro kaayo nga because this business they have their buses, nga mufere, nagbayad ka. So, although mga nakadha, wala na pirma o mga kanang papilis nga physical nga contract. There's an unwritten contract nga you have to favor them. Muna hibulo ka mga labi na nga dili taga Cebu, layo taon ng Tops. Di na basta-basta malakaw. Hindi pa si majaging, nag-uwan, bugnaw pa. Gabi IT, ni Masa, apay ang aton kay pila na ka inclination na, pila ang elevation. Sa kauna sa pag-abot yung diretso sa Tops. So, di ka basta-basta makalakaw. Labi na og kuan ka na kay kanang di jud kay into physical kay nga tao o di ka nang sporty. Sa huri mo diha. O moto nasuroy lang ka dito niya. Muna nga daghang inainganyo. In fact, nagpasalamat po ta kay gi-develop na nga area sa management, no? In fairness kay it's additional kuan mas gipalambo, mas daghan na. I'm very sure nga usa ni sa mga tourism destination sa umaabot, di lang kay mga locals. Karon gani ga soft opening tourism na siya. But so, anyway, dong ganahan ta mo padayon ana, but ato sa nang i-hold kay ang MCWD magahigala na adunay public announcement nga naa sila'y emergency nga interruption, no? Water service interruption. Ongoing ni siya starting ganinang alas 10:48, no? Nagsugod. Kuan ni siya unsa na unsa gito dong electromechanical check-ups. So atong tawagan si Minerva kay mag-field ra ba ni siya. Okay, what ka blaro unsa nang electromechanical check-up. So kasabot about emergency kay dinalian wala na plan, no? Emergency good, wala na plan. Pero kaning mas may mga magpasabot ta unsa ning electromechanical check-ups kay kaning Metro Cebu to announce. Technical ra kaayo ba? So kita nga masam ini mo din pasabot. So ang areas na affected ani dong. Oo, nahang areas kaning Frank di kimi nag-ring na ang areas nasa kuan kaning Liloan, no? Interior areas of Liloan, town of Liloan, Consolacion, Mandawi City, Lapu-Lapu City, MJ Cuenco Avenue in Cebu City, Lower Mabolo, North Reclamation Area in Cebu City, Pier Area, Careta, Lorega, San Miguel, Tihiro, Tipadilla, Tinago, and
part of Imos, all on Cebu, in Cebu City. So ana siya from low to no water pressure. So ongoing ka kumusta mo diha, no? Kanang kumusta niyong wa na ba tubig o low pressure. So mo ni ang kuan sa kuan. So mungutana lang ta sa officials. Frank. Yes, ma'am. Minerves. Good morning. Yes, ma'am. Minerves. Today. Magmangutana lang ni unsay pasabot aning electromechanical check-up, Minerves. Kuha na siya, part na siya sa atong maintenance, gani sa atong mga pumps. Anything nga atong i-check nga mga electrical o mechanical nga parts sa atong pumps. Usually, scheduled na siya. Tulo man na siya ang nature nga atong tanaw ng atong pumps. Ang first is preventive, kanang scheduled na siya nga kaninga pump karon ni siya tanawon, check upon for preventive in case na anay unsay status niya nabay na siya sa ilawom, so kinahanglan siya regular nga pag-check up. Second is corrective, kanang tan-aw ang wear and tear sa mga parts, and then kung kinahanglan ba ilisan kay nagasgas na mga parts ba mga gear ba na sa ilawom sa atong pumps. Ang ikatulo is emergency, kanang ang atong pump may baghag kilat or kanang mo kalit lang conk out ba kanang wala kahit lang gyud siya kamatay, so i-check dito kung unsay hitabo, that is emergency, kana siya di na nato ma-foresee. Yes. Kay anytime mubag down nato ang atong pump. So mo na siya ang tulo ka mga activities nga atong himuon sa atong pumps. So pero unsay pasabot aning electromechanical is this is this the kanang wiring o unsa man ni siya, Minerves? Ang mga parts dito sa ilawom naman mga gear, actually dili ko ka specific ug di kay ko ka sweet to sa tanang parts. Pero kana na siyang mga parts nga nag-build unsa na, di ba daghan man na siya nga mga parts atong i-attach para mahimo siyang usa ka pump. So mo na siya ang atong check upon. Electromechanical meaning electrical and mechanical nga mga parts sa atong pumps. Kay murag nangutana lang gitaan ni kay kanang technical kay siya kasagaran mo gud nato kay naay leak or naay taon. Murag usa electromechanical magnet ni or unsa ba ni murag alien man siya, but this is really just the structure of the pumps nga atong daghan man na siya nga ni compose man na siya different parts in order for it to work. How big is the interruption, Minerves? Cebu City and Liloan, no? Liloan, Consolacion sa north, no? Most of the area sa north, no? Depende na siya sa kung asa nga pump gyud ang ilang gi-check up nga mao ay kay kung ang pump nasa north, so kani siya ang mga northern area ra sad ang ma-affected. If mga pumps nato diri sa side, diri sa southern part sa Cebu City ang atong schedule for check up or kanang mga inanang mga activities, so usually ang ma-affected sad ang mga southern part. So north siya kay Liloan man Cebu City, Liloan. Pero usually in ani nga klase nga problem in nerves, mga how long will it take na mahumay siya? Depende na siya, ma'am, kay usahay man good i-check na siya kinahanglan nga i-repair. Ini-check nila kung kung okay ra siya, ila ra na siyang condition gamay, kung naaba sila nakitaan nga kani kinahanglan na ni siya tuyokon baka or unsaon. So ang mga engineers nato nakasabot gyud ana. But kung inigtan-aw nila nga na siya major nga damage, kana siya mo take na siya a while kay mag pull out pataan na, and then magkuha tag bag-o nga ato dayon ipuli kay ang pump di man sa siya pwede nga dugay nga ni kaayo di nato paandaron kay dugay sa gyud kaayo mabalik ang tubig sa mga affected nga area. So ingon ana siya, depende siya kung inig-check nila unsay status sa mga parts dito. Okay. Kani kay pump man ni siya, so mo extract ni siya og water, but for now masuyop og water. For now nga wala dili ni siya maka-generate or maka-harvest og water, dili ba maka-divert ang MCWD sa other sources para naay tubig ning mga areas na affected?
Kanang pag-divert, di man gud ta ka easy sad og divert kay ang katusad nga gihatagan nato ana nga supply ma-affected sad siya. So, ang amo ang production department careful sad kay sila anang pag usab-usab sa padagan sa tubig. So, kung necessary na gyud nga kinahanglan, pwede man ta magpa-delivery. Kung dugay gyud kaayo ang kana ganing wala ta ka foresee ba nga ato lang gi-check up and then ani day kadugay kay dako day na day siya damage sa ilaw. So pwede man ta mo deliver sa mga areas nga affected. Naman sa tay standby nga mga mga delivery trucks. So i-inject na siya sa ilang mga linya nga moagi gihapon sa ilang gripo. We discourage naman nga kanang mag-deliver gani nga maglinya ang mga tao. Gi-discourage na siya namo kay it's risky and at the same time additional na siya nga non-revenue water. Kay dili man na namo maihap ang nakuha. Wa ni agi sa metro. So na-call out naman ganitag COA nga medyo taas among non-revenue, dako na siya nga loss ba sa amo ang finances. So mo na siya ang buhaton kung mag-deliver ta. I-inject yun nato sa system para mo adto gyud sa ilang gripo. Di na ta mo ala og maglinya sa karsada kay simbak po na mahitabo sad. Responsibilidad sad sa MC inana. Okay. Kaning by the way, kaning in this case Ma'am Minerves, kaning doon na ba update og unsa gyud kuan kaning nahitabo sa kaninga kuan ninyo karon kaning advisory kaning 1048 nga kuan advisory ninyo nga nag-start ang water interruption or kaning advisory ninyo. As of now, sir, as of now, wala pa ko mahatagi og update sa amo ang to as a field. Pero for our consumers, pwede sila mo check sa ato ang Facebook page. Kay every now and then, mag-update na ang amo ang naadiri nga nag-in-charge sa among social media. Kay magtawgon man na sila sa tawagon na sila sa in-charge dito nga nagtrabaho. At the same time, kung daghan ng queries sa amo ang social media, sila mismo ang mo initiate og tawag dito sa field kung unsa na status, unsa expected time nga mahuman. Ingon ana siya two-way ang communication sa amo ang customer service ug sa mga tao na mo sa field. Mao lagi kay Lunes ra baron, struggle kayo first day sa work sa week. So ang water number one gid siya nga importante kayo nga necessity, no? Sabot niya ana, sir. Oo. Muna mga tao mangutanag yun. Kumusta na ka? So, ipa-check lang nila ang Facebook, sir, sa MC. Pwede sad sila mo chat tubagon sa sila ana. Ang mutubag sa among chat is kanang humans gyud na dili na siya machine, dili na siya robot. Pero kanang at least napasabot nimo Minerves unsa ning electromechanical. Murag bakurat bag-o man ni Elena man. Pero daghan kayong salamat sa kanang dali nga pagtubag Minerves, no? Despite the short notice imo dayon ming napasabot ning maong concern. So hopefully ma-resolve lang ni dayon. Maagas na dayon ang tubig kay init ang panahon. Minerva, salamat. Salamat. Thank you. Okay, salamat po Sunstar. Okay. Bye-bye. So, mao to si Minerva Herodias, siya ang spokesperson sa Metropolitan Cebu Water District. Ilan nang gi-change ilang logo pero murag dili pa man Metro Cebu dong Metropolitan pa man. Anyway, so mao to kaning mga lugar sa interior areas of Liloan, Consolacion, Mandaue, Lapu-Lapu City. Ang diri sa Cebu City, dihas MJ Cuenco, Lower Mabolo, North Reclamation Area, Pier Area, Carita, Lorega, San Miguel, Tejero, Tipadilla, Tinago, part of Imos, low pressure hangtod sa white tubig. So tungod na kay adunay emergency nga electromechanical check-up gibuhat ang MCWD. So kuan lang ta manghinaot ta nga dali ning ma-resolve sa mga engineers sa MCWD aron makaagas ang tubig, makaligo ang mga tao before mo trabaho. Anyway, dong balik ta atong sa TAPS dong. So mao to ang kuan, mao to makahiubos man gud ning mga comment diri sa post sa Sansa na pay ni comment diri ay mo paglaglaag og nagsalig ramos bus sa TAPS kadaghan pwede kasakyan ara
pakasad-on pa ng establishment sa Kalaagan, kanang dili man na siya. I mean, you know, what's wrong kung maglaag-sag ka? Bitaw. Oh, lain man ta kanang Lalain man ta kanang ang imong kalipay dili akong kalipay. So we are different, no? We are not, dili ta mo judge sa mga tao nga na-stranded dito kay sila ang naglisod, sila ang naapiki. Ultima ba pag ma-stranded ka for 7 hours sa 10 oras sa gabi, nagbayad ko ka, okay ra unta og wa ka nagbayad, pero ang service man ang wala na serve sa imuha. Dili man na sa mo bisita. Intriga gud ka, mo bisita ka dito. Sa day nang mo bisita ta sa usa ka lugar. Sa day nang mulaag ta. Di ba? Oh, pero sakto pud na kay in fairness po sa akong gingan, in fairness sa management, bago pa gini nga kuan. So meaning kung naay bago pa lagi naay mga untowards incidents nga wala to pabutang nga mahitabo, no? Nga mas may nga kini nga ma-experience hinaot nga makapana ay pa kani bitong kung experience mo tudlo nimo nga mas ligon ka. Yes. So further kani mga wa man ta mahimo ani na nahimo na mo gini nga kasaypanan, nahimo na ni nga glitches, nahimo na ni kuan. So probably ato lang kuhaan nga labi na sa tops nga management nga utuhon niyo ang kuan attitude in dealing towards your kuan ang inyong customer. Kani ba dili man ni siya ingon di man sa tag-iya kaning naman ni sa kuan ragyod kaning trabahante. Mas may gani kay na experience ni nga soft opening pa. So naay rason nga surihan na palpak mi kay wala pa ni namo. So learning makatunta, let's not di ta mo pass on judgment sa mga tao nga na stranded dito kay kanang kliyente man to sila, di ba? Wa man sila nangadto for free. Ni adto sila, nagbayad sila. So kinanglan kung unsay imong gibayaran, dapat lang mo demand ka sa service nga dapat sa imong gibayaran. So para nako I believe nga makuano ni hanay ra gyud ni later on. So ang sa tax management lang nga hinaot nagbuhat mi sa inyong tubag but hinaot lang nga inyo ning ma-address nga concern nga kanang dili siya pwede nga ato silang biyaan we'll find other ways nga dili liman ultima bakag 7 let's hours find ways. Let's find kabo nagi kana we'll find ways. there's always if there's a will there's a way, di ba? Katong maybe ang katong mga staff sa TAPS could have relayed to management, sir, aduna pa may mga 30-50 ka tawo na adiri unsaon man ni nato. Na management could nangita unta og paagi po. Dili kay ato silang gipahuwat didto nga nag-uwan, tugnaw kaayo, napay mga bata og tiguang. Okay ra unta og kanang wa nag-uwan, nag-provide tag makaon nila dito while waiting, but we left them literally murag ato silang gi-abandon nga guessing ug unsa ba kwaon ba mi nabay mo abot nga sakyanan or wa, di ba? The whole time they were waiting gipasaligan sila, so kinsa man po di sa puton ana nya mo lang na siya hinaot nga correct na siya corrected ni ang management sa TAPS masulbad ning inani nga problema, dili ni siya ma-repeat ba kay kanang naabe mga tawo nga ni suffer ni adto then sayo naman kaayo ang ipangayo ni Kuan, ni Beverly, no? Siya, o maybe the others were stranded. Just post lang mo sa inyong Facebook nga, we apologize. Apology no, siguro. Ang ilang apology was ilang nang gi-stop ang ilang JY nga shuttle bus. But wala ni nila gi-acknowledge nga post ni Beverly. Kanang it's part of being kanang addressed sa concerns atong mga kliyente. So, this is don't see, I hope ang management sa TAPS will not see this as a criticism. But this is a lesson nga dapat makatunan nato kay we're talking of lives of people who were stranded in a cold place nga. Wata kay balungan apay mga miscommunication po sa internal sila sa management okay balungan ana nahitabo day pod kay wala pod na relay og sakto day nga it could just need a one word of a certain official nga nana kana wala na proper maybe wala pod posible nga wala na properly relay sa staff to the management pero unsa na human naman to mo ra gyud napo si Beverly actually napugos lang gyud siya og post ato ba kay mura magi-dead ma lang sila as if nothing happens. Unya sila pa gibirahan nga. Sila pa nga mura ganong galaglaag. Not by TAPS management, but by the public. But kita sad mo lagi before ta mo comment pod anang mga post pa. Dili na gud pud ta mura kanang mura gitag kuan ka istanan
let's put ourselves sa katong na stranded dito. Mao gyud ang Anyway, social media mao no. gyud. Lisod kay social Free nang media tanan gyud. mo maka-comment so. Oo, engineer ang tanan, expert ang tanan. Sige. Mo gyud na sabton lang po nato ni Mao. ma'am no. Okay. So balik ta sa MCWD. Si Ronald Lopez usa ra ka buok ang pump dili sad sir. Daghan sad silang pump. Pulihan di ay uglain ang pump then work on the pump that need work. Kana Wala lang, kahibaw sa unsa ang structure, Extend, unsa ang system sa MCWD ug inana ba kasayon mag-pull out then replace or basin og fix na siya nga setup nga dili ta kayano-yano og kuan. Basta anyway, ilan na nag-workout kung madali. Yes. Di acknowledge silang water is very basic yun sa oo. this is Monday. Nga kinalan ang tanan primerong adlaw sa trabaho, tanan mga offices, labi na restaurants, busy gyud kay Monday good. Okay. So, si Luel nga nagtan-aw karon ni comment naabay nag-monitor anang MCWD complaints page sa Facebook. Na. Sa MCW bagid na nga page. Yes, gi-acknowledge ni Minerva nga Yes. naagid sila tawo nga mutubag sa mga queries diha sa MCWD. Maybe dili maato tungod sad sa kadaghan no, but nipasalig sila nga naa sila social media team nga nag-handle niini. Nga dili robot, Nga dili AI, robot, dili AI. So mo na siya. Okay dong padayon ta sa atong hisgutanan karong buntaga arita sa Mubalik ta sa atong hisgutanan. Usa na ni ini dong kaning nagkaguliyang nga mga drugas. Pero before sa drugas, ari sa tas BRT. Kaya atong ning hisgutan gyud ang BRT. So finally, open na ang dito sa area sa Osmeña Boulevard near sa Robinson Hospital sa Fuente kay nahuman na og guba og baor balhin ba ka ang katong flyover dito nahuman na so medyo ni minus ang traffic sa kaniyo. Wala na ang supposedly. Natangtang na gyud. Daman na yung flyover diha. Kano sa gani sila nagsugod Ganiha, ang ganyan buntag. ang katong sugod ni siya pagguba 13 no? Oo. 13, 14, Katong 15, Valentine's man 16, to, katong issue sa Valentine's. 18, 19. So 1 week. But ang schedule nila 2 weeks. So nadali ra nila og trabaho. So natangtang na gyud. Kana diha ang area nahan gamay. O diha na yung flyover diha karon wala na hawa na lapad na kayo. That's near Robinsons and DOH no or Vicente Soto Memorial Medical Center. There is a PICAS no. There's PICAS na diha ang kuan. Robinsons na diha ang Metrobank kanang unsa ito nang taas ng hotel kining Cebu Plaza? No. Kaning tapad sa Crown Regency, yes. May taas ang building, pinakataas ang building. So wala na, okay na. And gipagian na siya niya karon na pod ang another challenge is towards the end dito dapit sa unahan kana na ang area mo na ang siyang flyover mo ba ni siya ang skywalk near sa CNU no Cebu Normal University o kuan kanang Abeliana National School no or kining sa Cebu City Sports Complex. So kana po sunod na po nga gubon. So meaning kanang napita diha kanang masirado na po na sa traffic no in fact nasa advisory asa tong advisory front nga karon og ugma partial nga i-close ang Osmeña Boulevard near CNU. Near CNU kanang Arlandon og P. Del Rosario. Kana siya dina. So partially na siya i-close kay I think magtangtang sila or sa slabs. No, partially i-close kay magtangtang siguro sa roofing. But ika-21 isira na gyud na siya dong tungod kay magtangtang na sila sa kanang slab ba kanang ang flooring gyud sa skywalk na. Kato yung structure no main structure gyud na kuano na so naginahinay na og kuan na lapad ng tanawon ang kuan Osmeña Boulevard kana ro no so ni abli na ni open na ang near sa Fuente Osmeña okay na pero mo na po another challenge this week is kana na pod kaning padong na kadto sa CNU. So mo na diri di ba nagisgot man ta atong sa kuan sa tops nga mga tao mo jump into conclusion lang. O nag-joke diri nga di kay pala joke si Luel. People are expected to jump to conclusion this year because it's a leap year. Naisahan ni mong joke.
Bitaw leap year bitaw ron, no? Leap year man ron. So kanang unsa ginang leap year, Frank, kanang naay February 29. Panag sa dugin na sila matiguang, Frank. Anyway, so ang starting di ay ang karon mga higala nag-partial closure ang P. del Rosario ug Arlandon. Gikas Arlandon, P. del Rosario murag one na ay usa ka lane siguro nga asa ganito ang advisory sa Cebu Bus Rapid Transit, Frank. So partial ang closure but on the 21st, 21 i-close na gid siya dong. Kay mo na ang pag-dismantle ligod sa main structure. So huwato na to unsa ang rerouting plan pod sa CCTO. Kay kung asa na sila maagi, agkoy ginuko asa ka na no. Arlandon, P. del Rosario, paabot lang ta perting huuta na gyud dihang lugar. Good luck Philippines. Pero sige lang, kay ang katubitang Osmeña Boulevard ilang gi pa hibaw 2 weeks. Pero mga 1 week na human raman nila, hinaot lang ta nga madali lang ni di lang siguro magsigig uwan-uwan kay magproblema ta mahunong na pod ang trabaho, madelay na pod. I believe murag padung siguro ta kay padung naman supposedly summer season sa normal nga season ba. Di ba padung tag summer so murag medyo mo minus sa ang uwan plus napatay El Nino. Oh, grabe, good luck na lang sa atong kainit, no? Kana na yung mga medical condition or physical condition diya. So watch out kay padulong na ta sa summer season plus El Nino. Okay. Perting inita. Unya ato lang masiguhihan sa ganing mga bata, no? Kay klase para ba? Nga summer ta supposedly hinahinay man nila og balik ni sa normal nga ato na sa June pero as of this time napagita sa katong giguba nga kuan. Napa until February, end of February is the end of the cool season. But after that, magbantay na ta kay ana na ta makasinati sa wrath of El Nino. Di akong gipasabot nimo kanang klase ba. Napagyapon sa na taman pa na June dong. Lagi. So maagian gyapon ang kuan ingon ra ba si sa atong director sa Department of Education Region 7 si Dr. Jimenez, no? Sebastiano Jimenez nga ingon siya nga di-acknowledge ang DepEd nga our schools is not built for kanang kanang dili kanang para sa init, summer. Remember last year daghan mga adlaw nga way klase tungod kay taas ang heat index. Kay init. So not safe for our students. Igang. Dili bitaw na aircon ang mga eskwelahan sa public school do. So init gid na siya, di pud na ventilador kay dagko kay na sa bintana kay flowing lang ang hangin. Pero so mo na kung giingon nga naghapit ng summer, napay klase, so mo na nga good luck yun sa tanan nga kanang mo adjust lang yun ta. Ang kana manggong I think kana manggong August murag mo na siya sa gawas. Pero lahi mo weather system dito ug diri sa ato. Lahi good mo nang start sa klase, lahi pod kay lahi man murag kanang time murag mo na yung murag summer nila. Unsa man di man na summer. Ang summer na to nagklase patapilting inita so daghan kay karon lang gani nga kuan nay bagyo-bagyo ma-affected gid atong mga klase. Okay but anyway one of the problema kay ibalik naman na acknowledge man DepEd nga hinahinag balik lang sa katong original the regular June to March nga mga nga klase mga higala. So balik ta sa kaning ginuko ni adtong Domingo ni dungan dong no? No, Domingo in Bohol. Last Sunday in Bohol and in Mambaling. Sa Bohol more than 2 kilos. Lagi daghan kay more than 2 kilos. More than 2 kilos so that's 14 worth 4.6 million, no? Oo. Dako kayo. So sa Bohol na siya. Dawis sa Dawis town sa Bohol. Dito sa Panglao Island, Dawis. Muna first town gud ni inig gikan ka sa Bilaran, mo tabok na kanang naimurag ka ng bridge kanang coastal. Murag bridge siya nga tabok sa island. Mo na ang first town imo Dawis. Towards the end pud sa kuan sa island mo to ang Panglao. For the entire island is called Panglao. So Dawis. So kani is nanadura ang airport, no? Kanang Bohol Panglao International Airport na balhin na diha. So na airport na mura-mura na siya lapu-lapu, no? Nya ang kuan kana mga beach resort nga katong mga nindot, mga mahalon o mga public beach resort na daghan naglibot sa island. So daghang turista. I was there kan last week. Recently. So nakita gyud ako daghan ng turista, no. Mura-mura pud siya og kanang lapu-lapu nga daghan kay mga langyaw ba nga dito maglakaw-lakaw, magsusuroy.
with that drugs. So imagine kinsa may lang kuan ana, kinsa may lang gisuplayan ana. Kani ba kanang kasagaran dagko kay buto nga drugs na Cebu City, wag na surprise ko naas Bohol. So di na ko mahibong din nas Bohol kay ngano if moadto kag Bohol kanang anda kanang ang daming tao. Ang daming tao. Anda town. Dili na lugar diya sa Panglawdong nga kanang mura na pug Boracay nga yes, kanang anda. Anda no. Oo. Kay daghan kay turista dito dong. Daghan kay tungod sa Hapon, Korean daghan. Perti kanindot ang dagat. Pagka fine kayo ang kanang white nga white sand. Dito ko kita uso din na dito sa anda kana bitong fire dance. Fire dance o fire play. Fire dance. Lahi mo na yung fire play. Fire dance. I thought na kanang kuan to siya, kanang gimmick to siya sa mga restaurants. Dili there's really a group of fire dancers nga mo perform na sila dito, then manghatag lang ang mga tao. Makauyon na sila kanang buhis-buhay ko siya, Frank, liman, kag buga-buga, kag kayo diha. But kanang amazing ba? Kanang nindot siya nga entertainment aside sa na ay mga banda-banda. Problema lang dito kay kanang kada restaurant they have their own bands. Maglibog ka asa mo kanta kari nga banda o katong silingan nga banda, pero kanang lahi na gid siya, kanang makaana ka ba Bohol pa ni. So muna i-relate na sa drugs, we talking about drugs no, ang Bohol. So sa Bohol na may dagang demand. Dako namang demand mo nang more than 2 kilos last Saturday, no? Sunday. Sunday ba to? Sunday. So, February 18. Na kuan na so imagine kani unsa na ka pila ka kilo na kalusot ka ha. Muna yun ako nga tip of the iceberg nga ato usay naa sa media mo gawas, no? Pero pasalamaton lang gyapon ta nga nakuha ni kay parang magkuan man ta malingaw-lingaw ta nga dili kuan under influence of something natural high. Dili kay kanang supported high. So kay nang fake high. Fake high. Kay ma-fake sa datong utang na fried high na siya dong. Fried na diha. So Bohol, because ang Bohol nag-develop na pud kayo as a city and as a tourist destination, no? Labi nang dahang kay nindot ka ng Bohol, dahang kay mga kasuruyan nga mga natural kuan kaning mga katalan-awon nga kuan ba natural, no? The river, the Lubok River. Daghan kaayo mga natural beaches, beauty ang ato ang nasod nga. So, sa ubang lugar. same day sad in Cebu City, close to 500,000 na kuan pud sa diri sa may Bambaling, no? So, grabe dagko na gyud ang kuan. So, unsa di pa kani related ang duha ka supply. Kay it was kuan man. Same day transport, no? Okay. Nibawa ra man ang Cebu is kanang yung na transshipment point. Hub siya, hub. Kana kung uban ka sa Manila, ari malanding diri, ang uban i-consume diri, ari ang market, ang one for that on sa other other islands or destinations in the Visayas and Mindanao. So mo na hibaw na to mga previous mga dagko nga mga kuan na sani na dakpan nga mga or na confiscate nga mga drugs. Most of these drugs is kaning yung shabu, no? Mo gani common kuan na dunay few mga party drugs, no? Aga na ang shabu pa na dong kay ngano, ang shabu mo gud dali kay siya kuanon kay masa mo gud so daghan kaayo ang demand. But dili na to ignore nga ang kanipong naa sa alta sa syudad. Lahi ka party pills, no? Lahi po na ilahang gamit. Gabuangan, no? So mo na nga lisod na sila dakpon kay tago man kaayo. Mao gyud. Naay mga connections pa gyud. So anyway, muna ato lang gipresentar na diha nga naay mga iniini nga mga sani raid, by bus kuan operations ka pulisan. O nga mo kinahanglan makuan kita ma-concerned ta. This is just a concern of the authorities or the government in general kay ang government ra pa karon murag lahi ang direction. Murag tuod man na sila campaign pero dili siya naasa ibabaw ba. Ma-compare mo nato sa last administration ni Duterte nga grabe gyud siya nangugat about this problem. Pero karon gipadayon man sa mga authorities pero lahi gyud tong doon na po yung support sa civilian government, not just about kanang mga police or kanang military units, no? Unya muna nga sa akong giingon nga this is not a problem sa gobyerno lang kay anyway kita sa gobyerno. So ang ato ning tanang pagpakabana kay kinsa gud iganahan og usa ka malinawon nga lugar
limpyo, in an maglakaw ideal ka world. or ano. Muna So, siya in ideal world niya, Mm. real world. Mm. So there's no stopping us nga ang atong real world mahimog yung ideal world. But kanang dili na siya mabuhat og usa ka tawo lang. But Correct. kita gyud tanan, di ba? Kung mao na atong gusto, I don't think di na to mabuhat. Hinumduman gyud nato the power of the people. Remember how we peacefully ousted the dictator in the early 80s. So kung nabuhat na siya peacefully, there's no reason I believe in the Filipinos. I just hope na maabot pa sa akong lifetime na things will happen, nga maayo ang future sa atong generation, dong. future generation. Kayron ba murag alaoy kaguol ba gid in town sa Pilipinas, like nakoy nabasahan lang gud una, look at atong neighboring countries like Vietnam. Unsa ang Vietnam sa una karon wa nagilupig na tag Vietnam dong. Correct. Education wise gilupig atong education system murag kung atong neighboring countries natas almost sa bottom. So wake up Filipinos. Mo na Wake up. So wake up. Diba sing inigmata nato, agoy Ginoo ko, asa na ta? Di lang ta Girahon mo. ini. Di lang ta mo kanta, wake up, a little Susie. So Kato let's di ay- really go on. Di pa wapagiday kung nahuman sa BRT. Ang BRT, ang sa Skywalk gitangtang kay kanang dili ko no siya na-meet sa specifications sa buses. Pero niingon sad ang taga BRT management nga ila pang ibid ang maong bus system. Ang pagbid na by specifications unsa ang gitason sa atong buses. Kay if this is the case nga naamoy spec sa inyong buses, ngano wa man ninyo gi-consider ang existing skywalks? Naguba na ra ba? Naguba na. Ngano wala man na Nata. siya gi-consider nga ang bus dapat dili na taman kay naay mga skywalks nga milyones atong nagasto nga maapektuhan. Di ba? Wala pa man I'm not sure if the buses nabuhat na ba na, pero giibid pa man na. So in town, ato to nang isave ng remaining skywalks nga naa sa southern part of Cebu. Nga i-remove, asam na to na ipamalhin dong? Mana karon, ato pa nang ipa Pila na ka skywalk, Una-una. pila na ka skywalk ang Cebu South. Naa sa may Salazar, sa CITU, sa Mambaling, sa Basak, pila na ka Basak, murag usa sa Basak, usa Pardo. sa Pardo, usa sa Bulacau. 6 skywalks ang atong i-remove. So tag 7 million ang usana, 7 average. times 7 is O na? No? 49 million. Scrap. O dili scrap kay atom ko nung ibalhin og asa. Diba? Asa sa dato ibalhin. Oo, good. Nang So, hinaota sa project proponent kay i-bid out pa man nila, ila pa maning study atong i-consider in town sa design ug sa atong kana lagi ang bus lagi unsa na double decker unsa ka na nga bus dong. basta kay nigawas ng idea nga double decker. Kita ko na yung mga Suggestion. bus sa Singapore nga duha dong inana kataas. Pero ambot lang, is that something nga atong kinahanglan? Pwede nag 1.5 decker. para makalusot. Pero di ba, ang ako, hinaot unta for the management or inig-bid out na to ani, pila ang nagreklamo mo nga adunay additional cost kung atong i-integrate ang skywalks. Pila ba, mas dako ba ang cost sa pag-integrate sa design or sa pag-demolish na to anang mga skywalks? 6 skywalks diha lang sa south area. So muna gitawag din nga abangan, no? Nato kay sa pagkaron gusto kung saan ito istorya diri na gyud na kanang sila na gyud sila na gyud nakahibalo anang unsaon na murag ug sa kuan pa na ato na lang nang nangutana si Luel day nangutana sad og naa na ba di ay specifications ang BRT buses kay For sure, kay wala. masangit. Kay masangit ang buses sa Skywalks gitubag ni Ronald Lopez ato pong suki triple deck kuno ang buses
Bitaw mga kuan na binuang na lang ni triple deck ang base sa BRT siguro. Adto na ibalhin sa iya kunong tugkaran ang gidismantle na skywalk. Anyway, murag mo na siya kanang mga tao ba murag na hopeless. Murag dinay mga sani dunay mga sani bigbati nga hopelessness ba kay unsa naman nin taon unsa naman taon tani nga naman na diha bisag unsa pa nato ongoing naman gyud ang project, ongoing na pagpanggupa. Unya sus routing mao gyud na mga subag karon wala kita sa position to muhatag ninyo sa the whole information kay kami sa nga blanco service in most of the kuan kanang unsa gyud ang unsa gyud ning BRT, unsa gyud lugdangan ani, unsa gyud mahuman ba kani mahuman ba kano sa ni mahuman ana sige ning mga in fact mga even mga Cebu officials sa city council murag nalibog po gani sila according to of course no Councilor Cuenco no nga dito gud siya sa kuan. Pero atong bantayan ni karong Wednesday atong atangan ni ang privilege speech ni Councilor Cuenco kanabot sa BRT. No, aside sa privilege speech ni Councilor Cuenco, atong atangan ang pagpasar sa supplemental budget di ka-schedule nga muhatag ang Cebu City og 25,000 pesos alang sa mga empleyado niini isip chartered day bonus. So tanaw na to, 25,000 ba gyud og pila na kamil ang ihatag. So, ang kanang Cebu City Council aduna na sila live nga session ato nang pangitaon. Amo sad nang i-live mga higala, magkuanta og live coverage dito sa City Council basin masuta gyud ni nato. Okay dong, wa na tay igong oras. Untop alauna ni siganan ng ilong ni Frank Nel Felipe. So, daghang salamat sa mga ni duyog namo sa diskusyon nato kaganina. Diin adunay advisory ang MCWD of an ongoing water service interruption diha sa northern part from Liloan to some northern barangays sa Cebu City mga higala. Pwede ninyo makita pagbalik ang episode karon sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Ayaw kalimot sa pagpalit sa Sunstar Cebu o Super Balita Cebu kay may dugang detalye nga inyong mabasa o kani atong hisgutan karon mapunan pa ni dito sa maong mga newspaper. Ako si Dudong Moralio, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon, ako si Mildred Galarpe.